Ko na rin yung gear oil. 10K odo na yung motor na to. Ngayon pa lang siya papalitan ng gear oil. Bali gagamitin ko rin pala itong RS8 na gear oil, fully synthetic. 120 ml. Ito yung gagamitin natin. 10K na yung tinakbo nitong langis na to. So, yan. Dito lang tayo. Importante talaga to mga idol. Tulad doon sinasabi ko, dapat yung mga bolt na to, yung sa gear oil at dun sa engine oil, dapat mayroong washer yan ha. Yan. Tulad dito, copper washer yung nakalagay. Kasi yung iba na, pag nagpapalit sila ng bolt, di nila nilalagay na yung washer. Pagdating dito sa drain, tsaka dito sa may lagayan sa drain. Kailangan meron yan idol. Kasi lagi natin yan eh. Yan yung tinatanggal at hinihigpitan natin every time na magpapalit tayo. Kaya kailangan merong ganito. Yung iba, yung mga nagpapalit ng mga white titanium, mga gold bolts, hindi na nilalagay yung ano, kaya nalolost thread mga idol. Kaya nalolost thread yung thread. Kaya dapat lagi natin nilalagyan ng washer. Copper washer or aluminum washer, wag metal washer idol, wag GI. Kailangan copper o kaya aluminum washer ang ilalagay natin. So yan, gear oil, train ko na, hindi ko na videohan yung paglabas nung ano, medyo malinaw pa pero palitan na natin. 10K na yung takbo ng motor, so goods naman na, okay naman na siguro palitan. So dito sa transmission natin, yan, dyan yung langis na to na pinapalitan. Although hindi naman siya nasusunog, hindi naman siya basta-basta nangingitim. Kaya lang naman nagkakaroon ng problema sa gear oil mga idol. Iingatan nyo to, itong singawan nya. Lahat ng mga scooter may ganito. Kasi kapag ito napasukan ng tubig, hindi natin namalayan, nalusong tayo sa baha. Mangangalawang yung buong transmission natin dahil mabababaran ng tubig, mahaluan ng tubig yung gear oil. So ito ang importante mga idol. Ito sa Honda Click, lahat ng Honda Click ganito. Yan. Ito yung hose na breather nya, pinaka-breather nya, singawan nya. Nakatago yan dito sa ilalim. Nakasuksok yan doon sa ilalim yan. Para hindi siya madumihan or maanuhan ng tubig. Kaya madalas sa mga ibang napanood kong video, puro kalawang yung transmission kasi hindi nila napansin, may dinaanan silang baha. Umabot dito sa hose. So ang tendency, talagang papasok yung tubig dito. Ngayon, napabayaan, kinain ng kalawang yung buong gear oil, yung buong transmission, kinain ng kalawang. Nasira yung mga bearing. Yung mga gear, nagbungi-bungi yung mga gear. Kaya mga idol, lagi nating iingatan. Tandaan natin lagi, breather to ng transmission. Kapag tayo lumusong sa baha, lalo na pag medyo malalim, alam natin na inabot to, drain na natin agad yung ano natin, yung gear oil natin, drain na natin agad yan mga idol. Mura lang naman to. Mura lang naman yung mga ganito. Para maiwasan natin masira yung transmission, mas malaking gastos yun idol. Diba? Kasi masisira yung mga bearing, yung mga gear magbubungi-bungi, mga ngalawang. So syempre kapag papalitan na natin lahat yun. Hindi naman pwedeng isa lang papalitan natin doon dahil humuna na o hindi na matibay yung ibang parts nun. Kaya ngayon mga idol, tip ko yan, kapag napadaan kayo sa baha, yan, magpalit na agad kayo ng gear oil. Palitan nyo na agad yung gear oil para mas safe. Yan, lahat ng mga scooter ganito, merong breather yung transmission. Importante, laging safe to, yung hindi siya mapapasukan ng tubig, ang dumi. Yan mga idol. Prevention is better than cure. Tandaan natin yan, lalo sa mga alaga nating motor. Yan. Sa pagka alam natin na medyo yan, dumaan tayo ng ba, medyo napalusong tayo ng ba, palitan na agad natin yung oil. Kasi talagang sisirain niya yung transmission natin. Kaya ingat-ingat tayo.
sa mga alaga natin, sa mga mahal natin mga motor. Pagka ganyan mga ganyan, lagi natin check. Lalo pag alam natin napadaan tayo sa baha. Okay? Tsaka to, dapat laging safe lang yung hose na breather. Laging safe yan, laging nasa maayos yan. Ha? Yun lang mga idol. Sana makatulong yan mga idol ha. Peace.